Magandang araw! Narito po tayo ngayon upang pag-usapan ang SB number 1301 or an act providing for the integration of Abrahamic studies and religion in the study of Philippine history and basic education. Senator, ano po bang ibig sabihin ng panukalang batas na ito? Ang panukalang batas na ito ay naglalayong isama sa aralin ng Philippine history at social studies ang pag-aaral tungkol sa Abrahamic religions. Yaan yung Judaism, Christianity at Islam. Layunin nitong ipakita ang naging papel ng mga relihiyong ito sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas at ng mundo. Ano po ba ang tinatawag na Abrahamic religions? Magandang tanong yan para sa kaalaman po ng mga nanonood sa atin. Ang Abrahamic religions ay tumutukoy po sa Judaism, Christianity at Islam. Tatlong pangunahing relihiyon na nagsimula po sa gitnang silangan at nakaugat sa pananampalataya ni Abraham. Isang mahalagang tauhan po yan sa kanilang mga kasulatan. Judaism, pinagmulan po yan ng tradisyong Hudyo na nakabatay po sa Torah. Christianity, umusbong mula sa pananampalataya kay Jesus bilang Kristo na nakabatay po sa Biblia sa Bagong Tipan, New Testament. At ipinangaral po ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, nakabatay naman po sa Quran. Bagamat magkakaiba po sila ng doktrina, magkakaugnay ang kanilang kasaysayan, at may magkakaparehong pagpapahalaga tulad ng pananampalataya sa nag-iisang Diyos. At siyempre po, katarungan at kabutihan. Bakit po mahalagang pag-aralan ito ng mga bata? Ay, alam niyo naman po, dito sa Pilipinas, ay may sari-saring paniniwala at relihiyon. Sa pamamagitan po ng pag-aaral nito, matutulungan ang mga bata na mas maunawaan po ang pagkakaiba-iba at matuto ng respeto at pakikipagkapwa sa mga may ibang pananampalataya. At higit sa lahat, makakatulong ito para mahubog ang mga bata upang maging responsableng mamamayan na marunong magmahal sa kapayapaan. Ibig bang sabihin nito, ituturo na ang relihiyon sa mga bata? Hindi. Naniniwala ako na ang relihiyon ay dapat voluntaryong pipiliin ng isang individual. Sa ilalim ng ating panukala, ang ituturo ay hindi doktrina o paraan ng pananampalataya, kundi kasaysayan, kultura at kontribusyon ng mga relihiyong ito. Ang layunin ay edukasyon at pag-unawa, hindi relihiyosong pagtuturo o pamimilit. Sa anong antas ng edukasyon sisimulan ang pagtuturo po nito? Sa aming nakikita, sisikapin natin ito ng kasama natin, siyempre, ang Department of Education, na sisimulan ito, pinakamainam, sa grade 3, sa paraang angkop sa edad ng mga bata. Habang umaakyat sila sa mas mataas na antas, palalimin ang kaalaman tungkol sa paksang ito hanggang sa high school at college. Ano po ang nalamanin ng mga ituturo? Ang mga bagay na ituturo ay ang mga sumusunod. Paano dumating at kumalat ang Islam sa Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila? Paano ipinakilala ang Kristyanismo noong panahon ng kolonisasyon? Ang pinagmula ng Judaism bilang unang Abrahamic faith. At wag nating kalilimutan, napakadami pong mga kapatid nating Hudyo ang dumating dito sa Pilipinas at na-involve pa po dyan ng ating Pangulong Manuel L. Quezon. Kaya po yung mga naiambag ng mga relihiyong ito sa kasaysayan, kultura at lipunan, ang halaga ay respeto, tolerance at kapayapaan sa isang lipunang maraming paniniwala. Sino po ang gagawa ng mga aralin at libro tungkol po dito?
Siyempre, bago po tayo gumawa ng textbooks at materials, kukonsultahin mo po natin ang mga eksperto. Katulad po ng mga guro, scholar, siyempre, at mga kinatawan mula sa iba't ibang relihiyong. At ito po ang tawag dito, parang interfaith institutions. Sisiguraduhin na ang content ay pantay. At siyempre, objective at walang kinikilingan. Paano mapapanatili ang objectivity ng pagtuturo kung ang mismong mga guro ay may kanya-kanyang relihiyosong affiliation? Maaring gawing bahagi ng Teacher's Code of Conduct ang explicit instruction na huwag magsagawa ng paghihikayat sa pananampalataya sa klase. Dagdag pa rito, maaring dumaan ang lahat ng mga teaching modules sa peer review ng academic panel mula sa iba't ibang sektor upang maiwasan ang bias. Kasi hindi talaga ito religion subject. Ito ay more on history and culture. Sa pangmatagalang pananaw, paano po mababago ng panukalang ito ang political culture ng kabataan? Nako, napakalaki kasi ito'y magbibigay ito ng religious literacy na magagamit sa civic engagement. Sa halip na takot o prejudice, magkakaroon ng mas informed na pagtingin ng kabataan sa relihiyon bilang bahagi ng national narrative. Makakatulong ito sa pagbuwag ng us versus them mentality, na madalas ay nagiging ugat ng discrimination. Para po sa huling katanungan, ano ang pinakamahalagang mensahe ng panukalang ito? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan ng mga relihiyong Abrahamic, natututo tayong pahalagahan ang ating pinag-ugatan. Tanggapin ang pagkakaiba-iba at palakasin ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa kabila ng magkakaibang pananampalataya. Magbubukas ito ng mas malawak na pananaw sa interfaith understanding, multicultural citizenship, at respeto sa diversity. Sa halip na tingnan ang relihiyon bilang sanhi ng pagkakahati-hati, makikita ito bilang bahagi ng ating shared history. Ito ay hakbang tungo sa mas inklusibo at mapayapang lipunan at higit sa lahat, dito, malalaman nating lahat na tayo'y magkakamag-anak. Maraming salamat.